Good afternoon, everyone. Do you have your Bible with you? Amen. Be ready. Kindly open your Bible in the book of Matthew, and we will be reading chapter 22, verses 35 down to 40. Matthew chapter 22, verses 35 down to 40. Basahin niyo po sa Ingles at babasahin ko po sa Tagalog. Okay? Ready now? Read. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksuhin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, sa hapong ito maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. As I speak from without, you speak from within. Patatagin mo po ang pananampalataya ng iyong mga anak. We want to serve you more. We want to receive more blessings coming from you. At dalangin po namin, buksan mo ang aming puso't isipan upang ang salita mo po ay makasumpong ng tahanan. Pagpapalang po aming hinihingi, patuloy mo ingatan ng aming pastor si Ate Ellen sa lugar po ng Davao. At pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pananambahan ngayong hapong ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Before you sit, atin munang i-recite yung ating pangako, no? Yung ating panata sa ating Panginoon ng sabay-sabay. Ang aking pangako sa aking Panginoong Yesus, ready now, recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Thank you. Please be seated. Maraming salamat po. So we'll continue our pastor's lesson last Sunday. Ang title po natin ay Authentic Faith is about us loving God and others in His Ecclesia. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, say Amen. Do you love God? This afternoon, we will gauge how much we love our God. Because there is a measurement of our love, a parameters of our love. The Bible says that we must love God with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Meaning to say, we need to love God 99%, 99.99%. No, it's not. What God demands is we must love Him 100%. Amen? All. Spell all. Ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Meaning to say, siya lamang. Pag ginawa mo yan, mga minamahal, ang pangalawa niyang utos ay katulad nito, thou shall love thy neighbors as thyself. Dalawa lang po ang pangunahing utos ng Panginoon sa atin. First, love Him. Second, love others. Ang 10 Commandments ay nahati sa 2 parts. The first 4 commandments pertaining to God. Then,
The number 5 up to 10, the 6th commandment pertaining to man. The same here, yung pong summary ng 10 commandments, alam niyo ba kung ilan ang utos, ang laws sa Old Testament? Iyan po ay nasa 613 laws na nauwi sa 10 commandments na nauwi sa 2. Okay? At ang sabi ng verse 40, on these 2 commandments, love God above all with all thine heart, thy soul, and thy mind, and love one another, love thy neighbor as thyself. These 2 commandments hung all the laws. Dito po nakaangkla ang lahat ng utos at ang mga propeta sa 2 utos na to. Saan pa nang galing itong utos na to? Buksan niyo po sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Saan ba galing ang utos na yan? Deuteronomy chapter 6, verse 1. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither you go to possess it. Bago pa man nila makuha ang promised land, may direktiba na sa kanila ang Panginoon. May utos na sa kanila ang Panginoon. Ito ang dapat nyong gawin. Verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments which I command thee. Thou and thy son and thy son's son all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Verse 3, hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that you may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Verse 4, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Yung utos sa New Testament na ating nabasa sa Matthew, yan po ay natala na sa Deuteronomy. Na yan po ay pangunahing utos ng Panginoon sa kanyang minamahal na bansa, ang bansang Israel, before they enter the promised land. The Lord prepared them. Maaaring sabihin natin, ang dami namang utos ng Panginoon. Puro utos, puro utos. Kaya ayoko yan sa Bible eh. Ang daming rulings, ang daming commandments. Para kang lumalakad sa ang dami. Bakit ang daming utos ng Panginoon? What do you think? Why God has so many rules, has so many commandments? For what? Do you know basketball? Okay. Si Kobe Bryant ay namatay at the age of 41. Okay, chopper crash. Kasama niya ang kanyang 13-year-old daughter at sila ay sumakay at na-aksidente. Okay? Sa basketball, okay, have you noticed that basketball has rules? May mga batas na dapat sundin. Pwede ba sa basketball, nakunin ko yung bola, at wag kong bitawan, wag kong ipasa? Pwede ba yon? Pwede ba sa basketball, pagtalon ko, sikuhin ko yung kalaban ko para makuha ko yung bola? Pwede ba yon? Pwede ba sa basketball, para makashoot ako, tadyakan ko yung nagbabantay sa akin para matumba at ma-shoot ko yung bola? Pwede ba yon? Basketball was governed by rules. For what? For us to enjoy the game. Pag walang rules, kanya-kanya ang pangit maglaro, ang sakit maglaro, lahat aangal. Tama? Walang rulings, walang basis. Rules was given to us not to restrict us. Rules was given to us to protect us,
to help us to enjoy life. That's why here, before they enter the promised land, ang sabi ng Panginoon, this is my commandment. Ituro mo sa anak mo, ituro mo sa sarili mo, sa son, sa apo mo, sa lahat ng araw ng iyong buhay. For what reason? Sa verse 2, and that thy days may be prolonged. Para humaba ang buhay mo. So, give sa atin ng Panginoon, why God established rules in our life? For us to have a prolonged life. For us to enjoy life. Kaya ang rules, we must embrace it. Huwag kang magalit sa salita ng Diyos. Ang daming bawal. Bawal manigarilyo. Bawal uminom. Bawal manligaw. Naiinis ka ba sa salita ng Diyos dahil bawal manligaw, Anton? Nang hindi mananampalataya? Na bawal manligaw ng kapwa mo lalaki? Nagagalit ka ba? Nagagalit ka ba sa salita ng Diyos dahil bawal manigarilyo? Bawal ba manigarilyo? Yung bang vape paninigarilyo? Vape is alternative in smoking. Okay? Kasi parehong usok ang inilalabas. Tama? So kung bawal ang sigarilyo, bawal din ang vape. Tama? Answer me, young people. Uy, ayaw sumagot. Naging detective ako kagabi. Okay? May nakita ako, hindi ko sabihin kung sino. Nagbe-vape. Sabi ko, bakit pumuputi yung paligid niya? Ba't parang umuusok na puti? Sabi, nakita ko may vape na hawak yung nasa bag, ganun kalaki. Kung member ba namin yun? Sabi ko, member nga namin. So, kakausapin ko na lang yung kanyang preacher. There are so many rules to protect us. Not to restrict us. Hindi para pigilan ka lamang. Hindi para huwag kang humalagpos. Kundi para tulungan ka na ma-enjoy mo ang buhay. Diyan po galing yung utos ng Panginoon. So Deuteronomy chapter 6. Okay? Now, inutos po ng ating pastor sa atin, last Sunday, yung dalawang kautusan, the authentic faith is about us loving God and others in this ecclesia. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo sa gawaing ito. Number 1, we are commanded to love. Inutusan tayong magmahal. Okay? Ang ating text dyan is John 13:34, a new commandment I give unto you, that you love one another. Ang sarap pakinggan, ano? You love one another. Ang sarap ba na may nagmamahal? I do believe si Sister Emmy, ba't ganun na lang yung kanyang pag-aaruga kay Brother Rick? Kasi minahal niya eh. Di ba? Hindi madali na mag-alaga ng may sakit, may karamdaman na senior citizen. Hindi madali. Alam namin kasi nag-aalaga kami kay nanay eh. Yung mga check-up, yung alalay, pagsakay ng sasakyan, pag-alalay, pala pupuntahan mo, puro hagdanan. Hindi madali eh. Tama? Kung walang pag-ibig, sis, hindi mo magagawa yon. Ang tawag dito? Maaaburido ka. Kasi pag matandang inaalaga, Sister Chip, di ba? Yung dalawang yan, lagi ko pinagpiprayan eh. Kayo mga seniors, pinagpipray ko po kayo araw-araw. Kasi you are precious jewels, mga precious jewels na kayo, mga senior citizen. And I do thank God na itong dalawang ito, si Sister Chit, Sister Emmy, yung kanilang, yung boundless love na pinapakita sa kanilang mga asawa, di ba? Ituro niya sa mga adult ladies. Maging huwara kayo sa kanila na matutunan nila paano magmahal sa partner. Kasi madaling magmahal kung tayo nakikinabang. Tama?
Love is reciprocating. Pag reciprocal ang love, madali eh. Nagtanim ka, nagtanim siya, gumawa ka, gumawa siya, nagbigay ka, binigyan ka din. Reciprocating. Nagbigay ka, tumanggap ka. Madali yun eh. Tama? Pero ikaw na lang ang nagbibigay. Ikaw na lang ang nagtatanim. Ikaw na lang ang nagtatrabaho. Ikaw na lang ang nagpapawis. At wala kang makuhang ganang kapalit. Pag-ibig ang tawag doon. Amen? Itong dalawang ito, mga adult ladies, maging huwaran sa inyo. Na pag may sakit na yung mga asawa ninyo, kagaya namin, hindi nyo kami iiwan na parang basahan. Maging sa inyong mga anak. Di ba? Na para bagang, pag kami malakas, kasi ang ano namin, ang daming isipan is, habang kami gumagana pa, pinakikinabangan pa, we can feel the worth of our life. Damang-dama namin yung halaga namin sa pamilya. Bakit? Kami pa nag-aabot ng pambaon, pambili ng ulam. Tama? Kami pa yung naghuhugas ng pinggan, naglalaba, nagpaplansya, nagmamap. Ang feeling namin, we are so worth sa pamilya. Tama? Pero how about kung ikaw na ang inaalagaan? Wala ka nang mailabas mula sa iyong sarili to help others. Ikaw na ang kabigatan. Ikaw na ang inaasikaso. Ang bigat ng damdamin dyan is, pabigat na ako sa pamilya ko. And we parent, we do not want that. Ayaw natin nun eh. Mas gusto natin na tayo naghihirap para sa kanila, okay lang sa atin yun. Pero yung tayo, hindi sila makaalis ng bahay dahil walang maiiwan sa atin. Hindi sila makapunta rito dahil kailangan may magbabantay sa atin. Na hindi tayo makaalis ng bahay na kailangan alalayan nila tayo. Ang bigat nun eh. Tama? Pero because they love us, they do it. Yung pag-ibig na yon, sa kapwa natin ibinibigay. Ang sabi ng Panginoon, a new commandment I gave unto you that you love one another. Yun yung second great love, second great commandment ng Panginoon sa atin. You love one another. But the first is, you love God. So we are commanded to love. Inutusan ka ng Diyos na magmahal. Do you love others? Can you love others? Can you? Wala bang hatred? Pag ginawan tayo ng mali, pag tayo sinaktan, pag tayo binash, pag tayo binalikan, pag tayo binato, can we still love them? Kaya bang mahalin yung maingay na kapitbahay? Yung maingay na kapatiran. Ako natutuwa ako sa mga adult ladies natin, na every Sunday, nandun sila sa may canteen. They group together sa isang lamesa, no? At doon lang sila, fellowship sila, while waiting for the time sa ating afternoon service, andun lang sila. Ibig sabihin, buo na sila as a group. No? Intact na sila as a group. Maaasahan mo na sila. Okay? Hindi sila watak-watak. Kumbaga, grupo na sila. Okay? And I thank God for that. Love one another. So it is a command. It's not a please. Please love one another. Baka naman pwedeng mahalin mo siya. Alang-alang sa akin. Pwede. It's not a please. It's not an encouragement. It's not a wish. It is a command. Inutusan ka ng Diyos, mahalin mo siya. Ayesa, mahalin mo si Miss Gutang. Lia, inutusan ka ng Panginoon, mahalin mo si Ate Helen mo. Jethro, inutusan ka ng Panginoon, mahalin mo si Wayne. Pag yan di natuto, magiging problema mo yan. Kagisingin mo. Mahalin mo. Hello? Pag mahal, alam mo, eto, will you tolerate someone
do bad things. Sabi mo, kasi sir, magkaibigan kami. Pag sinita ko, masisira yung aming closeness. Masisira yung aming pagiging magkaibigan, kaya hinahayaan ko na lang. Yun ba true friendship? Pag nakita mo, yung kaibigan mo umiinom ng lason at sinisira ang katawan niya, ano gagawin mo? Okay lang, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Sa wakas, mawawala na rin. Ganon? Anong gagawin mo kung kaibigan mo yan? Sasawayin mo. Sasawayin mo. Titignan mo yung expiration ng lason. Expired na ba yung lason mo? Baka di na nakakalason. Ang lason ba na-expire? Tanong ko rin yan eh. Yung bang lason na-expire? Pag na-expire na siya, wala na siyang effect? Pag yung gamot, nag-expire, nakakalason. Pag yung lason na-expire, hindi na nakakalason. Ang gulo talaga ang buhay. Di ba? Pag nakita mo yung tao, sinisira yung buhay niya, kaibigan mo, sasawayin mo. Kaibigan mo eh. At masaya ka ba masira buhay niya? Pag nasira buhay niya, kanino lalapit yan? Di sa'yo din. Kanino hingin ng tulong yan? Di sa'yo din. Tama? Ba't mo hayaan maging burden mo siya habang buhay kung ngayon naman you can prevent disasters happening in his life? Kung tunay kang kaibigan, sitahin mo. Mali eh. Kapatid, maling relasyon yan. May asawa ka na. Kaya si Hodang masira ang inyong pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan, sasabihin niya kung ano ang tama at makakabuti sa kanyang kaibigan. Sa kanyang kapatiran. Pag mali, mali. Wala pa ako natin sa Bible na maling turo in the Old Testament, naging tama sa New Testament. Ang mali noon, mali pa rin ngayon. Amen? Hindi nagbabago because my Bible never changed. Heaven and earth pass away, but my word shall not pass away. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. It never changed. Kung tunay kang kaibigan, pag mali, inutusan ka ng Diyos magmahal, dahil mahal mo siya, pag mali, sitahin mo. Tama na yung sigarilyo, Brad. Tama na yung inom. Sitahin mo. Umiinom ka pa ba ngayon? Sitahin mo. Kung alam mong umiinom ang kapatiran mo, at mahal mo siya, at mahal mo ang Diyos, first and foremost, the great commandment number 1, yung ayaw ni God, dapat ayaw mo rin. At ayaw mo rin sa kapatiran mo. Yung makakasira sa iyo, makakasira sa kanya. Sitahin mo. Bakit? Ayaw ni God niyan eh. Kaya si Hoda, huwag kang matakot. Masisira yung friendship na, matapang yun, pagagalitan ako eh. What for? Do what is right. Kaya nga, do right tayo eh. Till the stars fall. Do right. Kaya mo bumagsak na yung bituin, tama pa rin ang dapat mong gawin. Disaster na yun eh, gawin mo pa rin yung tama. Amen? Will you do that? Pag ang kapatiran natin naliligaw ng landas, bilang kapatiran, bilang kaibigan, sasabihan natin, sisitahin natin. Will you do that? Hina. Alam mo, ang mga Pilipino ganito eh, no? Nagmamall ka. Pagdating sa kanto, may nakita kang kapatiran. Uy, si ano yun ah? Uy, may ka-holding hands. Gusto mong gumawa ng marites, ano? Pero natatakot kang mahuli ka. Tatago ka ngayon. Sino kaya kasama niya? Ha? Uy, dumating si brother. Papunta sa pwesto mo. Ano gagawin mo? Lalabas ka ba? Hello? Hindi, magtatago ka. Baka makita nila ako. Tayo pa yung nagtago. Tayo pa yung natakot. Tayo pa yung umatras. Bakit ganun ang Pilipino? Ba't ganun ang Kristiyano? Tama? Kagabi may nakita ako. Sino kaya? Sino sa inyo ang nakita ko?
ikaw o ikaw, Helen daw. Kausapin ko na lang yung preacher. Oo, kausapin ko na lang. Kasi maaaring na mali lang siya, naligaw, medyo tulungan natin makabawi. Sino kaya dito ang nakita ko kagabi? Ikaw o ikaw? Sabi ni Sister Didit. Huwag tayong matakot. Sabihin, sitahin yung mali. Kasi in that manner, in such a way, we are helping them. Huwag kang matakot kasi tinatama mo yung mali nila. Kumbaga, sila malapit na sa kumunoy, and you will extend your hand, I'm gonna help you. Hindi yung nakatingin ka lang, kasi baka magalit ka sa akin pagka sinabi ko nasa kumunoy ka eh. Baka magalit ka sa akin na mamamatay ka dyan eh. Mali eh. Di ba? Be brave enough, be courageous enough to extend our hand and help. Kasi mali na yung ginagawa niya. Pag mali ang ginagawa, the command of God is love one another. Pag mahal mo ang kapwa mo, ang kapatiran mo, you will not tolerate, you will not condone yung mali nilang ginagawa. Bakit? Kasi lahat ng mali ay kasalanan laban sa Diyos. At pag laban sa Diyos, walang pagpapala. Amen? Never tolerate. Pag tinolerate natin, nagiging bahagi tayo ng kasalanan. Huwag po. Huwag mong lagyan ng sumpa ang sarili mo dahil yung kaibigan mo ay mali ang ginagawa at nahihiya kang pansinin. Huwag. Pag tama, maging matapang tayo. Amen? Yan po ang kailangan natin. So God commanded us to love. Inutusan tayo ng Diyos. Number 2, tinuro ng ating pastor, we are challenged. Tayo'y hinamon ng pag-ibig na ito. We are challenged by this love. We are told to love one another as Jesus loved us. Yun po yung challenge. Love them as Jesus loves you. Mahalin mo sila kung paano ka minahal ni Kristo. Madali bang gawin yon? It's hard. It's a challenge. Yesterday ba? Yesterday. Paalis ako para sa Bible study, ito sa church. Meron akong galaro ng basketball. Yung kapitbahay namin, umaatras habang kami kumakain sa bahay. Bilang may narinig ako, tsug-tsug! Ano nangyari? Habang kumakain, titignan ko lang anong, mayroon pa siya nadaanan, may nagulungan. Tapos maya-maya, tumapat sa gate namin. Sabi ko, patay. Naatrasan yung sasakyan ko, gas-gas yung puwet. How will I react? Tama? Ito yung aking mga bina-Bible study, ito yung aking mga ini-invite sa church. How will I react? Araw-araw akong lumalabas doon sa aming compound, paatras. Wala akong nasagian kahit isa. Tama? How will I react? Ingat na ingat ako sa sasakyan ko na wag masagian, ako'y defensive driver, tapos nakaparada yung sasakyan mo, aatrasan. Sabi ko, ano nangyari? Sir, ano eh? Nakabukas kasi yung pinto ko sa kanan, paglingon ko. Hindi ko alam, gumanon pala yung, kumabig pala yung manibela. Nung ano ko, sumagi na. Tinignan ko. Oh, sige. Pag-usapan na lang natin. Kapitbahay naman kita eh. Natin kung anong gagawin natin. Sir, ano eh, sige na. Baka may problema ka.
Kaya, apektado yung pagka-drive mo. Wala naman sir, nalingat lang talaga ako. Sige, pag-usapan na lang natin. Lumakad ka muna at mag-ingat ka. At sometimes, pupunta ako sa bahay nyo, ha? Opo. How will you react? Pag ikaw na apektado. Pag yung iniingatan mo sa sakyan ang nasagi, na walang kalaban-laban, nakaparada. How will you react? Lagi kong tinanong sa isipan ko, material thing is not. Relationship is more important than those material things. Yung prinsipyo na yun, ibinabang ko sa kukote ko. Relationship is more important than material things. Magagawa yan, makukorek yan, may insurance yan. Yung magmura ka, sinira mo na patotoo mo sa kapitbahay mo. Pwede kong gawin eh. Pero Kristiyano ako eh. Sabi ng Bible, love one another. Unconditional love. We are told to love one another as Jesus loved us. Yun ang challenge po natin. As Jesus loved us. Kung paano tayo minahal ni Kristo. Then number 3, eto na po. Tutuloy po natin. We are confirmed by our love. We are confirmed by our love. Tayo po ay pinatibay, pinatatag ng ating pag-ibig. John 13:34. A new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Ito po yung bagong utos ng ating Panginoon, verse 35, By this shall all men know that ye are my disciple, if you have loved one to another. Kaya pag ating pong inawa yung ating kapatiran, abay, hindi na po maniniwala ang tao na tayo ay disipulo ni Kristo. Pag tayo'y palaaway, pag tayo'y palamura, pag tayo'y palasigaw, pag tayo ay iskandalosa, magawa tayo lagi na eksena. Ang lagi tanong ng tao, Kristiyano ba yan? Akala ko Baptist yan. Akala ko nagba-Bible yan. Eh, ba't ganyan? Kung makamura, parang kumakain ng mani. By this all men know that ye are my disciple, if you have loved one to another. Ito po ay one another principle. Jesus went on to say, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. This is how you know who is who. Sino ba ang sino? Ito po yung proof. This is the fruit. Kailangan natin sa atin yung bunga ng pagiging anak ng Diyos. Yung ating paniniwala sa salita ng Panginoon. Yung nga po, yung fruit of the Spirit ay dapat makita sa ating buhay bilang mananampalataya. In Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. 23, meekness, temperance, against such there is no law. Ilan po ang fruit of the Spirit? Ilan? How many? Siyam. Sabi ni Johan, siyam. 9. Ano yung number 1 na binanggit? Ano yung number 1? Is love. Above all. Pag-ibig ang inuna ng Panginoon. And someone has said that all other 8 can be put in terms of love. Joy is love exalting. Peace is love in repose. Long-suffering is love on trial. Gentleness is love in society. Goodness is love in action. Faith is love on the battlefield. Meekness is love at school. And temperance is love in training. D.L. Moody said, so it is love all the way, love at the top, love at the bottom, and all the way along down this list of graces. Dapat ang namamayani sa atin, pag-ibig, pagmamahal. Because love endures everything. Pag mahal mo ang gawain, mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang salita ng Diyos, you can endure everything.
Kahit anong hirap sa buhay, pag minahal mo ang Diyos, kaya mong harapin. Okay? Do you want to know what authentic faith looks like? It is love. Authentic faith. Okay? Sa ating authentic, ibig sabihin genuine. Hindi peke. Tunay. Dalisay. Authentic. Okay? Harriet, pwede kitang tanungin? Kung sasabihin sa'yo ni Hamed, alam mo, Har, nung makita kita, talagang tumibok ang puso ko eh. Pwede ba kitang mahalin 99%? Sabi ni Harriet, ba't 99? Ba't hindi 100? Kasi bago kita nakilala, meron akong dating girlfriend eh. Hindi siya mawala sa isip ko. Nakikita kami pero kapi-kapi lang. No string attached. No extracurriculars. Just 1% lang naman yun eh. Will you accept the deal? Harriet, 99%? At meron siyang 1% dun sa dati niyang nobya? No, it's not. No wife in her good mind will accept the offer. Ang gusto natin, ako lang. Ako lang ang mahal mo. Si Michelle, ano? Michelle? Rachel? Rachel. Oh. Ikaw ba, gusto mo yung asawa mo, mahal ka, 99% lang? Hindi. Gusto mo, ikaw lang. Kasi yung 1%, sisira ng pamilya yun eh. Tama? Pag hindi 100%, sisira ng pamilya yung 1%. Yung anay na pagkaliit-liit, kayang sirain ang buong bahay. Kaya, never belittle those little ones. 1% lang naman eh. Tropa lang naman to eh. Bisikleta lang naman to eh. Bisyo lang naman to. Minsan lang naman kami magkita-kita magkakaibigan eh. Never belittle those 1%. Kung tayong mga nanay, kung tayong mga asawa, we want to have 100% from our partner, mahalin mo ko 100%. Who among us wants to love 99%? Wala eh. Sasabihin pa natin, ang hirap mo namang mahalin. Nakakapagod ka ng mahalin. Di ba may mga ganyan, yung mga nagsasakripisyo sa pag-ibig. Di ba? Yung minahal mo na, binigay mo na lahat-lahat, niloko ka pa rin, ayaw pa rin huminto, 10 beses nang lumuhod sa harapan mo, patawarin mo ko, talagang hindi, this is the last, this is the last, this is the last. Eh yung last eh, continuity pala yung last. Continuous last. Walang hinto. Sabi mo, pagod na akong mahalin ka eh. Alam mo, hindi ka napagod mahalin siya. Kung mahal mo talaga yung taong yan, napagod ka nang unawain siya. Kasi yung pagmamahal, hindi dapat nawawala. Yung pag-unawa, hindi mo maunawaan. Ba't paulit-ulit pa rin niyang ginagawa? At babalik sabihin niya sa'yo, ikaw talagang mahal ko. Pero talagang mahina lang ako eh. Huwag kang humintong umunawa. Huwag kang humintong magmahal. Ang authentic faith, yung dalisay na pag-ibig at pananampalataya, requires 100%. Okay? Kaya nga, ang sabi ng Bible, all. Love God above all. Okay? Pwede natin awitin yung 1 John 4:7 and 8. Alam niyo po yan, yung 1 John 4:7 and 8. So nasa sa confirm by our love. We are confirmed, tayo pinatibay ng ating pag-ibig. 1 John 4:7 and 8. Alam niyo yung kanta na yan eh. Okay, sandali lang ha. 1 John 4:7 and 8. Okay. 1 John. Ayan. 4:7 and 8. Kumanta muna tayo. Beloved, let us love one another. You know this song?
O, kantahin natin. Ready? Sing. Beloved. Mali pa yung tono ko. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Oh, beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Once again, beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Oh, beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Tinuro po ng Bible sa atin na mahalin natin ang bawat isa. Beloved, let us love one another. Ang nagmamahal sa kanyang kapatiran ay nagmamahal sa Diyos at kilala ng Panginoon. Ang hindi nagmamahal, he that loveth not, ay hindi kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 10, herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Propitiations is a hindi medical term, judicial term. Ginagamit ito sa korte. Okay? Siya yung pampalubag loob sa ating mga kasalanan, si Kristo. Verse 11, beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Kung minahal tayo ng Diyos, marapat lamang na mahalin natin ang bawat isa. Verse 12, no man hath seen God at any time. Minakita na ba sa Diyos? Wala pa. Okay? If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Lumalabas sa atin yung pagiging sakdal ng kanyang pag-ibig. Verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Verse 19, we love Him, basa, because we love Him because Siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. Verse 20, for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Kung hindi mo mamahal ng kapatiran mo, nakikita mo, how can you say you love God na hindi mo nakikita? Okay? Hindi pwedeng dayain ng Panginoon. It's easy for us to say, I love God. Here's my Savior. I love my God. I will give myself to Him. Pero pag nakita mo yung kapatiran mo, suklam na suklam ka. Pag nakita mo, ayaw mong batiin, ayaw mong kamayan, hanggang ngayon, unsettled issues pa rin kayo. Ang tagal nyo na sa simbahan, di pa rin kayo magkasundo. Ang sabi ng Panginoon, how can he love God whom he hath not seen? Verse 21, and this commandment have we from him, that he who loveth God, siya na nagmamahal sa Diyos, love his brother also. Siya nagmamahal sa Diyos, minamahal din ang kanyang kapatiran. Do you love the brethren? Mahal mo ba yung katabi mo? Amen? Meron ka bang kagalit sa church? Meron ka bang kasamaan ng loob? Meron ka bang hindi kasundo? Meron ka bang kaaway? Meron ka bang kagalit? Maliban sa mga nangutang sa'yo. Pag-pray mo magbayad. Meron ba? Okay? Unconditional love.
patawarin natin. Makipag-ayos tayo. Makipagkasundo tayo. Kasi ang sabi ng Bible, it is pleasant for us to dwell together in unity. Natural na magkasamaan ng loob. Brin, sumaba na ba loob mo minsan sa mga kapatiran? May sinamaan ka na ng loob? Na-offend ka na? Normal yun eh. Tama? Normal yun. Ma-offend ka, masaktan ka. Pero hindi mo hayaang nakatanim sa puso mo yung galit. May puwang lagi ang pagpapatawad, ang pag-unawa, ang pag-ibig. Why? Mahal ako ng Diyos eh. Kung paano niya ako minahal, ganun kita mamahalin. Nung nagkamali ako, minahal pa rin ako ng Diyos. Nung nadapa ako, minahal pa rin ako ng Diyos. Nung nasugatan ako, minahal pa rin ako ng Diyos. Nung tumalikod ako, minahal pa rin ako ng Diyos. Hindi niya ako iniwan. Gaano ka minahal ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ganun mo siya mahalin. Ganun mo siya mahalin. Yung bang ginawa mo sa Diyos, ganun yung ginawa niya sa'yo. Kung pareho lang, wala kang dahilan para di magpatawad. Wala kang dahilan para hindi makipag-ayos. Bakit? Because we are recipient of God's grace. Marapat lamang, we are also giver of God's grace. If we receive God's forgiveness, then lend. You share, you extend God's forgiveness to others. Ang saya po ng Kristiyano na alam niya sa puso niya ang gaang ng pakiramdam niya dahil lahat in-unload niya kay God. Lord, ang saktan ako eh, ang sakit. Ginawa niya ako ng mali, chinismis niya ako, ibinenta niya ako. Akala ko siya yung tunay kong kaibigan. Siya pala yung sasaksak habang nakatalikod ako. Ang sakit, Lord. Huwag mong sabihin, hindi ko siya mapapatawad, sinira niya ang buhay ko. Wag. Have a space for forgiveness. Matutunan mo pa rin magpatawad. We are confirmed. Tayo pinapatibay. Ba't kaya mong tanggapin yung lahat ng yan? Because we are confirmed by our love to God. Kaya natin. Love. In 1 Corinthians, ano ba yung uri ng pag-ibig na dapat meron tayo bilang isang Kristiyano? 1 Corinthians 13:4. Pakibasa lahat ng ladies. 1 Corinthians 13:4. Ladies, ready? Read. Verse 5, men. Verse 6, ladies. Verse 7, men. The Bible says, love is patient. Love is kind. Is that it does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Hindi nakalista yung mga maling ginawa. Si Shaina. Binash ako nito sa Facebook. Ito, number 2, si Shaina. Siniraan ako nito kay teacher. 3, si Shaina pa rin. Binasted ako. 4, si Shaina. Hindi dumating sa aming date. 5, si Shaina. Nilista mo lahat eh. Lahat ng wrongdoings, lahat ng maling ginawa sa'yo. Tama? May mga nanay, ganyan. Very historical. No? Sa anak nila, kaya yung anak nila angal ng angal. Konting mali. Oh, ganyan ka na naman. Sabi ko sa'yo. Balik ka naman sa history. Nakalista lahat. No? Inisa-isa.
Kyle, kung ililista lahat ng ginawa mong mali, magkakasya ba sa pad paper? Hindi di ba? Marami tayong ginawang mali sa buhay natin Kagandahan sa ating Panginoon, pag tayo pinatawad niya, binubura na niya. Ayaw na niyang makita pa yung mali natin. Ang gusto makita sa atin ng Panginoon, we are brand new in His sight. Pag inas mo yung kanyang forgiveness, pangalan ng kapatabi mo, Sister Vilma, si Ariana, when you ask God's forgiveness, Ariana, at pinatawad ka ni God, binura na niya yun. Hindi na niya babalikan pa. Pinatawad na kita dyan Ang kulit mo naman. Yan na naman. Ay, hindi na kita patawarin. Hindi ganun si God. Di ba? Napakabait sa atin ng Panginoon. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love is not selfish. Hindi makasarili. Hindi ako lang lagi ang tingnan mo. Sa akin ka lang. Walang dapat makinabang siya, kundi ako lang. Love is not selfish. Love is not possessive. Love, it is not unforgiving. Love is patient. Love is kind. Love is giving. Our relationship with people should and must honor God. Yung ating relasyon sa kapatiran natin, sa kapwa natin, dapat nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Alam niyo ba, sa relationship is so important because it affects us. Relationship shapes us. Relationship makes us sad or glad. Relationship is important. You listen this. Kailangan natin right timing. Kabataan, makinig kayo. Mga kabataan. Kabataan, nakikinig ba? Hina naman mga parang mga hindi, dapat kabataan dapat very energetic. Kabataan, are you listening? Iyan, makinig kayo mabuti, kayo mga kababaihan, ha? Taas ang kamay ng mga 20 years old pataas, single. Ayan, very good, ha? Iyan, amen. 20 years old pababa, single. Iyan. 15 years old pataas. Sabi niya, huy, tuwas ka ate. Okay. O makinig kayo mga kapatid. Okay. Ang kailangan natin right timing because love is patient. Makinig. Tamang tao sa maling timing, maling relationship. Makinig. Tamang tao sa maling timing, maling relationship. Ano ibig sabihin nun? Tamang tao, mali ang timing, mali ang relationship. Because timing is everything. Para sabihin natin, ang higpit-higpit naman ni God, napakarami namang mga rules, ang dami namang bawal. Matuwa ka kung maraming ayaw sa'yo si God. Marami nagbabawal sa'yo si God. Kasi ibig sabihin nito, marami rin siyang gusto sa'yo na mangyari sa buhay mo. At marami siyang pinagbabawal sa'yo dahil pinoproteksyonan ka niya. Okay? Marami sa kabataan natin nagmamadali sa kanilang buhay. They always in a hurry. Okay? Kapatid, never settle for less and stop compromising your conviction. Maraming pala sabi sa akin, Sir, alam mo, meron akong boyfriend Ang sabi ng boyfriend ko, patunayan ko raw kung mahal ko talaga siya. Sabi natin, love is patient. Ang tunay na pag-ibig ay nag-aantay. Ang sabi ng boyfriend mo, kung mahal mo ako, patunayan mo. Tagal-tagal na natin mag-un. Walang pruweba na mahal mo ako. Maaaring si Anton, ganun ang kanyang pananaw, ano? Prove to me, prove to me, prove to me. Ha? Okay. Ang aking pangako sa Panginoon, sir, haharap ako sa dambana, pure. Pero makulit yung boyfriend ko Kinukulit ako. Pine-pressure ako.
Okay? Ang sabi sa akin, kung talagang mahal ko siya, patunayan ko. Many times po, sir, humindi ako. Pero napaka-persistent niya, ang kulit niya, paulit-ulit siya, at nananakot pa siya na pag hindi ko ginawa, iiwanan niya ako. Sir, mahal ko siya eh. Ayoko mawala siya sa akin. He makes me complete. He makes me happy. Anong gagawin ko? Okay? Pag pine-pressure ka na nung partner mo, nangyari, ito si Moises, no? Sabi niya kay Neil, patunayan mo, Neil, na matino kang Kristiyano, na kaya mong ingatan yung girlfriend mo. Pag, may ganun pananaw si, di ba? Pag pine-pressure ka na ng boyfriend mo, to prove na mahal mo siya, do not give in pressure. Because relationship that is built in pressure is not built in love. Ano ang sabi ng Bible? Love is patient. Willing to, hindi ko na maantay, patunayan mo sa akin. Love is willing to, kung hindi makapag-antay yung boyfriend mo sa'yo, hindi ka talaga mahal niyan. Ang gusto lang niyan, maisahan ka. Makinig ka, kayo mga ladies kayo, ha? Yung mga boys na yan, mang-iisa sa inyo yan. Sino mga nanditong boys? Si Aldrich, si Joshua, si John Paul, si Brin, si Ronald, si Johan, si Neil, si Moses, si Elijah, si Joseph, si Ian, si Steve, si Joshua, si Anton lalo na. Naku, Anton. Pau. Jetro. Sabi ko, gisingin mo si Win. Kanina pa tulog yan. Last point na ako, tulog pa rin Ikaw talaga, sabi ko, kung talaga mahal mo si Win, kailangan matuto ng salita ng Diyos yan. Dahil walang revelation sa pagtulog. Dahil wala nang revelation si God. Dahil buo na ang Bible. Diba? Si Joseph lang ang nagkaroon ng revelation habang natutulog. Kung pangalan niya Joseph, papayagan ko Kaso Wayne Cloud. James. Brother Kyle. Lyle. Lyle. At ikaw? Ang lakas-lakas mo mag-introduce ng pangalan, At ikaw? Sean. Ingatan nyo yung mga pangalan na banggit ko. Pag di ka nag-ingat, yan ang sisira ng kinabukasan nyo. Willing to wait. Mag-antay. Kasi love is patient. Pag wala yung patient, walang patience, nagmamadali, always in a rush, they will settle for less. Never force a relationship kung magkaiba kayo ng season. Tingnan nyo. Kung isa nagtatrabaho na, yung isa nag-aaral, nagkaroon kayo ng relasyon, never force it. Bakit mag-iba kayo ng season Siya nag-aaral pa lang, ikaw, nagtatrabaho na. Para sabihin mo, sir, akong bahala sa kanya. Tutulungan ko siya sa pag-aaral niya. Magiging inspirasyon niya ako sa kanyang pag-aaral. Ilang kabataan na hindi nakatapos ng pag-aaral dahil nabuntis ng maaga? Magkaiba kayo ng season. Pwede nyo antayin, mahinog pareho, at saka nyo ibigay yung best nyo para sa Panginoon. Mag-antay. Never rush anything. Yan, namatay tuloy ang iPad ko.
Okay? Huwag po. Huwag maging batang ina, huwag mo maging pangarap ang batang ama. Lagi ko sinasabi, lagi ko kinikwento sa inyo, sasabihin ng mga kabataan, sabihin ng nanay, oh, ano yan? Pinaliligaw na sa'yo? O may boyfriend ka na? Ang sabihin nung nanay, alam, mag-aasawa ka na? Ha? Di ba? Pag nalaman nila, may nanliligaw na sa'yo. Ano pangalan mo? Si Nika. Nika, yung isa. Ikaw? Ha? Rian, si Rian. Ganda ni Rian, ano? Pag ito di nag-ingat, si Rian, nako, Rian. Anong hawak mong instrumento? Ukulele. Okay, ukulele, gumagano, ano? Ukulele. Okay. Pag di ka nag-ingat, Rian, darating ang panahon, madadaya ka. Bakit? Kasi, sabihin ng nanay, ano, mag-aasawa ka na? Nagpapaligaw ka na? Sabihin ng bata, ligaw lang eh. Asawa agad. Yan ang katuwiran natin, di ba? Siya Ina. Di ba? Ariana. Di ba? Sino nga sa taas? Si Step. Yan ang katuwiran natin. Ligaw lang eh, asawa na agad. O, tanungin ko kayo. Meron bang nagplano na kabataan na mag-asawa ng maaga at huwag magtapos ng pag-aaral? May nagplano ba? Wala. Wala nagplano. Ba't nag-asawa ng maaga? Ba't nabuntis ng maaga? Bakit? Sabi nung katabi ni Rian, si ano, di ba? Chinismis siya kaagad. Bakit? Kasi yung kabataan is incapable of making wise decision. They were so aggressive, they will commit mistakes in their lives. Kaya hanggat maaga pa, hindi pa sila capable, wag munang pumasok sa isang relasyon na hindi pa nararapat para sa kanila. Kaya ang daming kabataan, hindi nagplano mag-asawa ng maaga. Tama? Pero bakit nabuntis? Ba't huminto sa pag-aaral? Ba't may anak na agad? Hindi man pinlano. Kasi, sabi nga ng nanay, ano, papaligo ka, mag-aasawa ka na? Ligaw lang, asawa na agad. Yung nga nangyari. Ingat po tayo. Huwag tayong padaya. Lahat tayo, meron tayong pamantayan sa pag-aasawa. Character is non-negotiable, same faith, same purpose. At pag walang ganyan, at dumating, ipipilit natin yung gusto natin. Dahil di tayo makapag-antay. Learn to wait because good things are worth waiting for. Amen? Learn to wait because good things are worth waiting for. Ulitin ko. Learn to wait. Mga kabataan, Helen, exempted ka na rito. Hindi ka nakasama. Okay? Hayaan natin sa mga kabata ito. Learn to wait. Edgar, hindi ka na rin kasama. Gar, ha? Hindi na rin, ha? Sa mga kabataan lang to. Learn to wait because good things are worth waiting for. Meron ako para sa'yo, sister, tinan mo. Mara sabi mo, sir, hindi mo kasi alam eh. Siya yung soulmate ko. Kami talaga yung pinagtiyap ng Panginoon. I cannot live without Him. I cannot live without her. She makes me complete. Is that so? Do you believe in soulmate? Is it biblical? What do you think? Alam niyo po, yung aral ng soulmate, marami na mga philosophers ang nag-aral dyan, nagsalita dyan about soulmate. At sa aking pagsasaliksik, isa kong nabasa, na iyan ay nag-originate sa isang god ng Greek, sa Greek mythology. Na ang ginawa niya, nagalit siya sa tao, yung God, at hinati niya yung kaluluwa ng tao. Pum! Nahati sa dalawa. Okay? At yung kaluluwa ay nagpagala-gala dahil naghiwalay, and they need to find their partner. Yung kanilang kabiyak, hinahanap nila. Okay? Yan daw ang soulmate.
Totoo ba ang soulmate? For example, bigyan ko kayo ng example. Kasi sabi mo, you cannot live dahil siya talaga yung nilagay ng Diyos para sa puso mo. Kaya sabi mo, talagang pinagpipray ko po talaga yan si Joshua eh. Dahil talaga ang feeling ko po, siyang binigay ng Diyos para sa akin. Opo, si Joshua Ong, kasi magiging doktor po yan, may yayaman yan. Kaya talagang pinagpipray ko po talaga yan. Alam mo ba, Diyos, pinagpipray para sa'yo? Humanda ka. Pag yung prayer mo mahina, sabihin ko sa'yo, sasagutin ng Diyos yung panalangin niya. Lakasan mong prayer mo. Dapat may pangontra ka. Okay. For example, ako sa si mama. Matayo lamang yung aking magandang may bahay. Okay? Nung aming makita yung kanyang tinuturuan siguro mga 1987, tinuturuan nila sa Sunday school yung bata na nakita namin sa gym, kagawad na siya ngayon. Sabi sa kanya, alam nyo, Ate Lisa, 12 years old pa lang ako noon. Ganyan na itsura mo. Ngayon, ganyan ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Ang ganda-ganda mo pa rin. Si mama parang lumulutang sa alapaap. Uy, mama. Pinigilan ko eh. Grabe. Umangat eh. Wala si Arlene. Bilanggit ka rin Lynn eh. Kayo daw yung nagtuturo, nagdadala sa kanila sa Sunday school. Wala nabanggit eh. Kasi hindi nakita ng personal. Sayang, kung nag-appear ka, Len, baka nabanggit din. Okay. For example, okay. Sabi ko, ang soulmate ko si mama. Okay. And then, iba na bang asawa ko? Hindi siya. So, nasira yung plano. Okay? Walang ganyan, eh? Tapos, siyempre, kukuha ko ng partner ko. Yung mapapangasawa ko, hindi siya dapat yung mapapangasawa ko dahil hindi siya yung soulmate ko. Okay? So, mamamali, yung kukunin kong asawa, yung dapat kapartner niya, hindi niya magiging asawa dahil naging asawa ko siya. Okay? Mag-aasawa ngayon yung kapartner niya dapat na hindi siya kukuha ng iba. Okay? At yung napangasawa ko naman, na hindi siya dapat, ay kukuha, yung kapartner niya dapat ay mag-aasawa din ng iba na hindi niya ka-soulmate, dahil ang ka-soulmate niya yung naging asawa ko. So lahat ng ito, ang kanila magiging kapartner ay hindi tinalaga para sa kanila. Dahil sa akin, nasira ang pagmamahal ng maraming pamilya. Do you understand? Isa lang ang magkamali, patong na mali na. Tanungin kita, sa dinami ng nag-asawa, ilan dyan talaga ang sasabihin mong sila talaga ang para sa isa't isa at hindi nagkamali? Wala pong soulmate. Wala. Magpalakas ka sa Panginoon, bibigyan ka ni God. Pinagpipray mo si Joshua, magpalakas ka sa Panginoon. Malapit lang graduate yan. Ilang taon na lang, Brad? Ito na, itong taong ito. Graduate ka na? Gagraduate ka na this year? Sabi niya, 5 taon pa raw po. Biglang nagbago isip. Brad, hindi mo alam kung sino nagpipray sa'yo. I'll tell you, Brad, matutuwa ka pag sinagot ng Panginoon yung prayer niya. Huwag ka lang magmamadali, Josh. Huwag ka magmamadali. Baka unahan ka ni John Paul. John Paul, ha? Wala pa akong naririnig na nagpipray sa'yo. Kay Aldrich, meron na rin. Kay Aldrich, marami. Brad, ang dami. Kay Aldrich, grabe. Hindi ko alam ng pamangkin kong ito, napakasikat dito sa church. Hindi lang sa church, pag doon sa barangay. Grabe. Pati yung mga tindahan nearby. Ang dami na nanalangin kay Aldrich. Ewan ko ba? Dumaan kami sa tindahan nyo, Bon, doon sa may plaza. Nakita ko si Aldrich. Ang kliyente, puro babae. Ako, anong pinapagawa nito mga Anong pinapagawa nito? Ba't puro? Ang ganda ng tindahan nyo doon sa may plaza, ha? Naka di ba? Salamin. Kaya tagun-tago di ba? Yan, wala naman yung iPad ko. So wala pong soulmate, ha? Wala po sa Bible niyan kasi lahat masisira, isa lang ang magkamali, mali na lahat. So love is patient. Learn to wait because good things are worth waiting for. Sa mga single. Okay? Sir, kung alam mo lang, ayokong maiwanan. Wala na nga ako sa kalendaryo eh.
Kaya nagmamadali na ako ng paypay. Ang prinsipyo mo ngayon, kahit sino na lang, wag. Wag. Listen, singleness is not a disease. Pagiging single, hindi ito sakit. Singleness is not a curse. Hindi ito sumpa. Singleness is not a downgrade. Huwag mo isipin na, wala ka ka-partner kasi mahinang klaseng tao ka. No, it's not. You should be secured in the season you are in. You don't need a significant other to feel significant. Ulitin ko. You don't need a significant other to feel significant. You alone with God, you are valuable. You are significant. You are worthy. You alone with God. Dahil lahat na nagmamadali, they make haste, they committed mistakes. Respect your future. Okay? Then, lastly, we are changed by His love. Binago tayo ng Kanyang pag-ibig. May pagbabago ba sa buhay mo? After you got saved, ano na nabago sa buhay mo? Nabago ka na ba ng Panginoon? Naging sapat ba yung kapangyarihan ng Diyos para baguhin yung pangit na ugali mo? You are now better than before or nothing changed? We need to look back. Sino ba ako nung nagsimula ako? Sino ba si Rene Tang nung nagsimula 1985 when I got saved? Umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, pero one at a time. Hindi sabay-sabay. Bakit? Walang budget. Alam mo naman mga probinsyano, di ba? Mahirap lang. May bisyo, naninigarilyo. Sino ba si Renato Tang bago naligtas? At sino si Renato Tang ngayon? Sino ka bago ka naligtas? At sino ka ngayon? May pagbabago ba, Josh? May pagbabago ba, Brin? May pagbabago ba, Ronald? May pagbabago ba, Sean? Lyle? Cloud? James? Yung mga kapangyarihan ng Diyos nakakilos sa buhay natin. Yung mga pag-ibig ng Diyos na napakasakdal ay gumawa ng kapangyarihan sa buhay natin para baguhin tayo. 1 John 3:1, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. That we should be called the sons of God. Basta nyo yung pag-ibig sa atin ng Ama na tinawag tayo ng mga anak ng Diyos. Yun lang pribilehyo, tawagin tayong anak ng Diyos. Maging bahagi ng kanyang pamilya, sapat na eh. Para makita yung pagbabago sa buhay natin. Na tayo dati, kaaway ng Diyos. Dahil sa kanyang awat biyaya, naging bahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. Tinuring tayong anak ng Diyos. Inaruga, pinagpala, dininig yung ating mga panalangin. Look at yourself now. You are better than before. You are near to your aim, your goal, your ambition in your life with God. You are nearer than before. Sabi ni Pastor, yung word niya, malayo pa, pero malayo na. Nung nagsimula ka doon, maring malayo pa yung takbuhin natin, pero malayo na yung narating mo mula nung magsimula ka. Ba't ka pa hihinto? Kyle, ba't ka pa hihinto? Sophie, ba't ka pa hihinto? Malayo ka ni. Marahil malayo pa yung takbuhin natin. DG, ba't ka pa hihinto? Jensen, ba't ka pa hihinto?
Teya, ba't ka pahihinto? Kay, ba't ka pahihinto? Andrea, ba't ka pahihinto? Raven, ba't ka pahihinto? Malayo ni. Ginamit ka na ng Panginoon eh. Pinagtiwalaan ka na ng Diyos eh. Martina, ba't ka pahihinto? Marami ng tiwala ang ating tinanggap mula sa Panginoon. Change is a must. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it does not know Him. God only expects us to give what we have first what we receive. It is only when you receive His gift of love that you can share His gift of love. Ang dami na pong ginawa ng Diyos sa buhay natin. God has given so good to us. Yung kanyang pag-ibig sa atin is so precious. Yung pong pag-ibig ng Diyos, hindi pwede magbago ng buhay mo. We need to change. Dati, tanggap lang tayo ng tanggap. God never promised to bless what you receive kasi blessing na yon. What God promised is to bless what you give. Dati, lagi nakasahod yung kamay natin sa Panginoon. We always ask God. Walang mali doon. We are on the stage of asking God's mercy to bless us. Kayong pinagpala ka na ni God. Pinagpala ka na ni God. Why not extend your arm and give something what you receive from God to bless others? Dati, nakahingi ka kay God. And then, pinuno ni God yung kamay mo. Ngayon, meron ka na, pati naman i-extend yung kamay mo para tumulong sa iba. Okay? Whatever you give to God, dahil ang sabi ng Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Whatever you give to God, He multiplies. Amen? If you give your God-given talent, He will multiply your talent. Paggamit mo, kung yung boses mo, yung mga tumutugtog, sila Rian, sila Ate Camille, sila Rain, sila Johan, yung mga tumutugtog, si trompetista natin, si Steve, si Moses, yung ating gitarista, di ba? You let your talent be used by God, and God will multiply it. If you give your energy, yung kalakasan mo, sa Panginoon, He will multiply your energy. If you give your time, He will multiply your time. If you give your money, He will multiply your money. Alam mo, ang problema kasi natin mga Kristiyano, ang alam lang natin sa pagbibigay, laging ang alam mo lang sa pagbibigay, yung laman ng wallet mo. At pag wala kang maibigay, ang thinking mo, you are a downgrade Christian. You are a second-hand Christian. Hindi ka makapagbigay eh. Nahihiya ka pag ikaw ay siningil, at pag umiral sa atin yung ating, anong tawag doon? Yung nahihiya. Umiral yung ating, anong tawag doon? Yung nahihiya, kasi wala ka maibigay. Umiral yung ating, hindi ego. Can you help me? Umiral yung ating, pride. Ayun, ang galing ni Sister Ruth. Pride. Pag umiral na yung pride natin, hindi ako makapagbigay, nakakahiya. Para bang, I am branded na wala. Walang kakayahan. Alam mo, itong pinakamalaki nating kalaban bilang Kristiyano. Yung isipin natin na we are second-grade citizen, yung wala tayo. And because of that, ang thinking natin, wala na tayong nakakahiya, mababa na tingin nila sa akin, hindi na lang ako magsisimba, kasi wala akong naibigay. Hindi lang po pera ang pagbibigay.
Pwede mong ibigay yung talent mo. Pwede mong ibigay yung lakas mo. Pwede mong ibigay yung oras mo. Ang problema sa atin, you have the talent, you have the skills, you have the strength, pero dahilan sa napigilan ka sa isang factor na pagbibigay, yung finances, lahat to naapektuhan. Dahil nahihiya ka dito, hindi mo na rin binigay itong 4. Itinago mo na lang. Ang tawag po dyan, pride. Sa simbahan natin, just be honest. Kung walang problema doon. Magtulungan tayo to raise funds. Ang hiling lang namin sa inyo, just be honest. Hindi ka namin titignan na, wala kang binigay, tas kumakain ka dito? Pumanik ka sa taas? Wala kang na-i-share sa pagkain ng bisita, tapos ikaw pa yung unang-unang wala kang marinig na ganun. Hindi namin susukatin kung ano laman ng bulsa mo. Ang nais namin, lumago ka sa pananampalataya, magbahagi ka ng oras mo, magbahagi ka ng lakas mo, magbahagi ka ng talento mo. Magdala ka ng bisita. Mag-Bible study ka. At darating ang panahon, I'll tell you, pagtitiwalaan ka ni God. Pag meron ka na, ready to help. Yun lang. Kung sa ngayon walang dapat ikahiya, kapatid. Ang buhay, think. Kung meron, magbigay. Pag wala, just be honest. Walang problema. Hindi tayo huhusgahan kung wala. Huhusgahan tayo ni God dahil wala tayong maibigay, nahiya tayo, umira lang pride, hindi na lang tayo umattend, nagtago tayo sa bahay. Sabihin natin, nakakahiya kasi. Tama, mali. Huwag nating maging ugali yan. Family tayo. Love one another. We will not judge you by not giving your part, by not sharing anything. Hindi ka namin huhusgahan. Kung walang problema. God will provide. Tatapos ang anniversary, nabigay ka ba? Hindi, natapos. Tama? Kung nabigay ka, malaki, maliit, natapos natin. Sabihin kinaya natin. Kasi nagtulong-tulungan tayo. Tama, tulong-tulong lang. Alam namin, mabigat. Pero huwag niyo pong gawing dahilan na pag wala po tayo, hindi na lang tayo magsisimba. Anong number 1 na utos? You love God. Okay. Pakikuha nga yung si brother, yung aking kailangan as I end. Gusto ko makita niyo po ito, yung direksyon ng Panginoon, how we love one another. Ito po ang gulong. Habad. Salamat, brother. Thank you. Ano po to? Gulong. Gulong ng bisikleta. Okay. So, ang gulong, ito ang rim, ito ang rubber na gulong. This represents the world. Ito, itong nasa paligid. Okay? Ito ay, ang tawag dito? Rayos. Sabi ni Pao, rayos. Okay? Yung rayos, nakakonekta sa, ang tawag daw dito ay hub. H-U-B. Sabi ng mga siklista natin. Okay. So this one represents the world. Itong gulong. Itong rayos represents us, Christians. This hub represents God. Okay? As we go closer to God, we go closer to each other. Okay? Habang tayo ay lumalapit kay God, mas lumalapit tayo sa kapatiran natin. Okay? As we go away from the Lord, we put a space between us. Mas lumalaki yung puwang natin sa bawat isa. Pag malaki yung space natin sa bawat isa, we never care one for another. Wala nang komunikasyon.
Wala nang pagkakaintindihan. Hindi na nag-uusap. Di na nagfe-fellowship. But as we go closer to God, we are closer to each other. As we go closer to each other, diyan papasok. We grace our elbow to each other. Masikip ni. Magkakabanggaan tayo. Tama? At pag nagkabanggaan tayo, sometimes magkakasakitan tayo. But because we are closer to God, there is always a space to understand one another. Because the love of God encloses us. Pag lumalayo ka kay God, lumalapit ka sa sanlibutan. As you go away from God, you are near to the world. At pag mas malapit ka sa sanlibutan, there is a big space within the brethren. Dahil mas malaking space, mas malapit ka dito, kakainin ka ng sanlibutang ito. I want you to get closer with God, get closer to each other, love one another, because there's a great promise coming from our Lord. Rules are given not to restrict us. Rules are given. Love one another to protect us, to help us enjoy our lives. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sapagkat minahal mo kami. Binigay mo ang iyong sarili para sa amin at isang napakadakilang utos ang binigay mo sa amin na mahalin namin ang bawat isa. But bago namin magagawa yan, Panginoon, kailangan mo nang mahalin ka namin. We should go to the first great commandment, and that is to love God above all. With all our heart, with all our soul, with all our mind. Pag nagawa namin yan, we can now proceed to the second great commandment, love one another. Mga minamahal, habang tayo po'y nakayuko, habang tayo po'y nakapikit, wala po nakatingin sa paligid, how much do you love God? It's easy for us to say, I love you, God. Yan ba'y nakikita sa buhay natin? Yung bang ALL nakikita sa atin? Mabigat po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. But on that commandment, on that rules, God wants to help us to enjoy our life. It's high time for us to love God first and to love each other. Kung merong mga pagkukulang sa Panginoon, hindi inuna ang Diyos sa buhay, pinabayaan ng relasyon sa Panginoon, napabayaan ng kapatiran, may mga hidwaan, may hindi pagkakaunawaan, may samaan ng loob. Kapatid, the world may know that you are my disciple if you love one another. Let us love God above all and love one another. The altar is now open for us. Dito po, sa harap. Show to God. Panginoon, mahal kita at mamahalin kita. Alam ko, minsan nasasaktan ako sa mga commandments mo, sa mga rules mo, sa mga utos mo. Ang feeling ko, Lord, sinisikil mo ko para nawawalan na ako ng kalayaan. Gusto ko nang bumitaw sa pagiging Kristiyano para akong sinasakal. Pero Lord, yung pala, nilagay mo sa aking harapan yung mga rules para proteksyonan ako, para ingatan ako, para pagpalain ako. Minsan ang tigas ng ulo ko, lagi yung damdamin ko, gusto kong magmahal, gusto kong mahalin, gusto kong maramdaman that I was loved. Nakalimutan ko, ikaw pala ang unang nagmahal sa akin. Nakalimutan ko, Panginoon, minahal mo ko ng lubos-lubos, sobra-sobra, walang kondisyon. Lord, remind me that you love me first. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kalakasan mo. Dito po sa altar, commit yourself before God. Love God. Love Him. How is your prayer life? Your devotion, your service to God.
The way you live. Very common na ba ang pagkakasala? Bahagi na ba ng buhay natin na magsinungaling? Ang maging pasaway? Wag po. Wag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Wag po. Hanggat maaga, ayusin natin ang buhay natin. Change, confirm, challenge, motivate by God's love. You pray. You pray. Let's pray. Hello! Dito siya. Andito siya. Pray with your family. Establish your relationship. Dapat bakit sa pamilya ang pagkakaisa, ang pagmamahal. Pray together. Get closer to God. Get closer to God. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tinuturoan mo, Panginoon, kaming magmahal sa iyo at sa aming kapatiran. Dalangin ko po, ito'y mag-manifest sa amin upang aming mapatunayan sa sanlibutan ito na kami ay mga anak mo. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa, yung aming pagmamahal as a church. We are here as a family. Alam pong pagsubok ay aming kakayanin dahil kasama ka namin. Pagpalain mo po ang bawat pananampalataya, pagpalain mo po ang bawat paglilingkuran. Salamat dakilang Diyos sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Preacher Rene, sa napakagandang mensahe ngayong gabi. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y aawit ng ating awit para sa ating kaloob. Shall we sing our offering song, Give It Right This Time? Everybody? Give all our best. God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. We